Sumapit na naman ang alas 5 at ano pa nga ba, nandito na naman tayo sa kusina dahil ipagluluto ko ng ulam itong mga bata. Alam nyo ba na nakadepende sa kung anong meat ang meron ako sa fridge, kung ano yung lulutuin ko tuwing gabi? At dahil may nakita nga akong chicken drumstick dito sa fridge, kaya naman tonight ay magluluto ako nitong chicken lollipop. Tara guys, dito sa aking kusina. Ang lulutuin ko tonight ay para talaga sa mga bata at alam kong masasarapan nga yung mga anak ko, kaya ito talaga ang naisip kong lutuin. Ang una kong gagawin ay magbabalat nga lang ako dito ng patatas at saka ko na nga rin paghiwa-hiwain into cubes. Pagkatapos ko nga itong paghiwa-hiwain ay pakukuluan ko lang ito hanggang sa ito'y talagang maluto na. At agad ko na nga rin huhugasan itong aking chicken drumstick at tatanggalan ng mga balahibo dahil pakukuluan ko nga rin ang mga ito. 6 na drumstick nga lang yung lulutuin ko for tonight dahil wala naman nga si daddy at kami nga lang dito ng mga bata. Naisip ko na nga rin na paparisan ito ng kanin dahil alam nyo ba na kapag wala si Afam ay halos gabi-gabi kami nagkakanin ng mga bata. At lalo na nga itong si James, nananalaytay talaga sa kanya yung pagka-Pilipino dahil lagi talaga siyang humihingi ng kanin, soup, or kaya naman noodles. Kaya naman kung napapansin nyo kung wala nga dito si daddy ay halos Filipino food or kaya naman savory food yung niluluto ko para sa mga bata. Anyways guys, pakukuluan ko na nga itong aking chicken drumstick. Nilagyan ko lang yan ng asin tsaka paminta at lalagyan ko na nga rin ng onion. At naglagay din ako dito ng chicken stock, bay leaves, tsaka ko na tinakpan at pakukuluan hanggang sa maluto. Gagamit din ako dito ng isang sibuyas kaya inumpisahan ko ng balatan at pinaghiwa-hiwa ko na nga rin sa maliliit. Isa sa mga bagay na hate ko talaga kapag ako'y nagluluto ay yung pagbabalat nga nitong sibuyas. Dahil nga bukod sa paluluhain ka ay hindi talaga siya titigil hanggang sa umiyak ka. Pero wala nga akong magagawa dahil tanggap ko na nga rin yung katotohanan na yung sibuyas nga yung nagpapasarap sa mga niluluto ko rin. Pero para sa akin ay okay na nga lang yung paiiyakin ako ng sibuyas, at least pinapasarap niya yung pagkain ko kaysa naman sa umiyak ako sa maling tao. Charot! Anyways guys, habang nagpapakulo nga ako dito ng aking chicken drumstick ay ngayon naman isasalin ko na nga itong bigas na binili ko kanina. Bilang Pilipina dito sa Australia ay isa lang talaga ang hangad ko, yung hindi nga mawala ng bigas itong cupboard ko. Kaya talagang sinabi ko na nga kay Afam na okay na lang sa akin na wala kang bulaklak na ibigay sa akin basta laging may bigas itong cupboard natin. Char. At sinabi ko na nga rin sa kanya na nag-asawa ka ng Filipina kaya tanggapin mo na ang katotohanan na lagi talagang may kanin sa hapagkainan. Anyways, nagsaing nga lang ako dito ng 3 cup ng rice dahil hanggang bukas na nga namin ito ng mga bata para sa aming lunch. Anyways, habang ako'y nagluluto nga dito ng aking kanin ay chinek ko naman itong aking patatas at luto na nga siya kaya ko na lang sinala at saka itinabi ko muna. Chinek ko na nga rin itong aking manok at hindi pa nga ito luto kaya tinakpan ko muna at pinakuluan ko pa ng mga another 10 minutes. Sa pagluluto kasi ng chicken ay talagang kailangan natin ng 30 to 40 minutes para talagang lutong-luto yung manok. So after 10 minutes nga na paghihintay ko ay binalikan ko itong aking manok at lutong-luto na nga siya at kailangan ko na nga rin itong hanguin. Medyo late na nga yung pag-decide ko na magluto ako ng dinner kaya alam ko na nagugutom na nga yung mga bata kaya binibilisan ko na nga yung pagluluto ko dito. Kaya naman kahit mainit pa nga itong manok ay kailangan ko na nga rin itong paghiwa-hiwain. Actually, kapag gusto mong magluto nito ay pwede ka nga rin gumamit dito ng kahit anong parte ng manok. Pero kung hindi chicken drumstick yung gagamitin mo dito ay hindi mo na nga matawag na chicken lollipop yun at matatawag mo na nga rin yun na chicken balls. Mainit pa itong aking manok pero paghiwa-hiwain ko na ito at ita-chop ko na nga rin ito sa maliliit. Tayo kasi mga nanay ay feel na feel talaga natin yung nag-e-effort tayo sa pagluluto, lalong-lalo na kung alam natin magugustuhan ng mga anak natin. Hindi naman kasi talaga mahirap yung pagluluto basta mahal mo lang yung ginagawa mo at ginagawa mo para sa mga taong mahal mo. Anyways guys, ganito nga kaliliit yung kailangan natin sa chicken. Dapat talaga maliliit yung paghihiwa natin dito o kaya kailangan natin i-chop talaga sa maliliit. Dito naman sa aking malaking mixing bowl na merong onion ay ilalagay ko na dito yung pinalamig ko na patatas. Dudurugin ko lang ito ng mabuti at ihahalo ko na nga rin dito yung aking chicken na pinaghiwa-hiwa ko sa maliliit. At ngayon naman ay paghalo-haluin ko lang sila ng mabuti dahil lalagyan ko na nga rin ito ng mga pampalasa. Sa aking mga pampalasa ay simple lang naman. Maglalagay lang ako dito ng asin, paminta, thyme, oregano, garlic powder, paprika,
isang itlog, at maglalagay nga rin ako dito ng cheese. Sa paglalagay nga nitong aking mga ingredients ay binabalance ko nga lang o kaya tinatansya ko yung mga ilalagay ko. Usually kasi kapag ako'y nagluluto ay hindi naman ako gumagamit ng mga measuring cup o kaya naman mga measuring spoon. Pagkatapos kong paghalo-haluin itong aking mga ingredients ay mag-uumpisa na nga ako sa paggawa nitong aking chicken lollipop. Sobrang dali nga lang naman talagang gumawa ng chicken lollipop na kahit naman ikaw ay kayang-kaya mong gawin. Minsan kasi ay kailangan din natin mag-adventure sa kusina para mas marami nga rin tayong may natutunan araw-araw. Anyways, nilinis ko pala yung buto ng drumstick na tinanggalan ko nga ng laman kanina. Gumagawa ako ng chicken potato balls at saka ko nga nilalagay itong buto ng chicken drumstick dito sa gitna. For the go nga yung pag-i-effort ko dito para magmukha nga talaga siyang drumstick. At pagkatapos ko nga gumawa nitong aking chicken lollipop, ngayon naman ay i-coat ko na nga ito dito sa aking breadcrumbs. Itatabi ko muna ang mga ito dahil ngayon ay magbabati nga rin ako dito ng itlog. Dalawang binating itlog nga yung gagamitin ko dito dahil 5 chicken lollipop nga itong nagawa ko. Isa-isa kong i-coat itong aking mga chicken lollipop dito sa binating itlog at ibabalik ko nga rin sila dito sa breadcrumbs. Kinakailangan talagang matabunan itong breadcrumbs itong chicken potato para mamaya ay crispy nga itong aking chicken lollipop. At pagkatapos ko nga silang i-coat lahat sa breadcrumbs, ngayon naman ay magpapainit nga lang ako dito ng maraming mantika para sa aking pag-frying. Sinigurado ko nga munang mainit talaga itong aking mantika bago ako mag-umpisa sa pagpa-fry nitong aking mga chicken lollipop. Dahil kapag hindi pa nga mainit ang mantika at nilagay nyo na yung pipirituhin nyo, ay sisip-sipin nga nito yung mantika at magiging sagi lang ito. Kaya isang tip nga lang din yung maibibigay ko sa inyo kapag nagpipirito kayo ng mga fried chicken ay dapat talaga mainit ang inyong mga mantika. At pagkatapos nyong pirituhin ito ay kung maaari lang ilagay nyo sa taas ng rack para mas tumulo pa yung mantika at hindi magstay sa inyong fried chicken. Anyways, kung nakikita nyo ay ginaglaze ko nga ito ng mainit na mantika sa taas dahil hindi nga enough yung mantika na ginamit ko. Mas maganda kasi sana at mas mabilis yung pagluluto ko dito kapag deep frying, pero dahil nga wala na akong mantika ay okay na lang yan. Alam nyo naman kasing mga nanay tayo, dapat talaga ay maparaan tayo sa mga oras ng kagipitan. Char. Finally, natapos na nga yung pagluluto ko dito sa aking chicken lollipop dahil hindi naman talaga matagal yung pagluluto dito. Luto na rin kasi itong patatas at saka yung chicken, kaya kung makita yung golden brown na ay luto na yan. At hayan na nga itong aking chicken drumstick at pinapakita ko na sa inyo at nagugutom na nga ako, hindi na ako makapag-antay na tikman ito. Finally ay natapos na nga ako dito sa kusina kaya ngayon naman ay maghahain na ako dahil alam kong nagugutom na nga rin yung mga bata. Kaya naman mga mamshi, kung gusto nyong ipatikim ito sa inyong mga anak, ano pang ginagawa mo? Lutuin mo na nga rin ito ngayon o kaya naman bukas. At pinagsandok na nga rin ako ni Kuya Rams ng kanin dahil pinapaliguan ko pa nga si James bago kami kumain. Kailangan nga naman talaga kasi nating maging multitasking para tawagin tayong ulirang ina. Charot. Anyways, naghahain na nga ako dito dahil kakain na kami ng mga bata at nagustuhan nga nila itong chicken drumstick. Tara guys, dinner tayo! At hanggang dito na nga lang ang aking cooking vlog for tonight. Thank you so much guys for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!